Sa isang tahimik at liblib na baryo sa Mindoro, naninirahan si Liro Gabayan, isang binatilyong 16 na taong gulang. Sa kabila ng kanyang kabataan, kinikilala si Liro sa buong nayon bilang isang mabait at masipag na binata. Hindi man kagandahan ang kanilang barong-barong, ramdam sa simpleng tahanan ang pagmamahalan nila ng kanyang lolang si Apol. Matagal nang pumanaw ang mga magulang ni Liro at mula pagkabata, si Apol na ang nagsilbing ilaw ng kanyang buhay. Isang umaga, habang tahimik na humahampas ang amihan sa paligid, abala si Liro sa pag-aayos ng bubong ng kanilang bahay. Bitbit niya ang luma ngunit matibay na martilyo ng kanyang ama at makikita sa kanyang mga mata ang kasiyahan habang pinupukpok ang kahoy. "Liro, huwag mong kalimutan ang almusal, iho," paalala ni Lola Apol habang abala sa pagluluto sa kusina. Napangiti si Liro at saglit na bumaba mula sa bubungan. "Opo, Lola. Susunod na po ako pagkatapos nito," sagot ni Liro habang pinupunasan ang pawis sa noo. Pagkakain ng almusal, hindi na siya tumigil sa pagkukumpuni ng kanilang bahay. May kakaibang kasiyahan si Liro sa mga gawaing ito, na parang nakatatak sa kanyang kaluluwa ang hilig sa kahoy. Madalas niyang sabihin sa sarili, "Siguro, kung buhay pa si tatay, tiyak na ipagmamalaki niya ako sa mga ganito." Hindi nakapagtapos ng grade 10 si Liro, ngunit hindi ito naging hadlang upang maging kapaki-pakinabang siya. Sa kanilang baryo, palaging may tumatawag sa kanya upang magpatulong sa pag-aayos ng mga bubong, paglikha ng simpleng muebles, at kahit sa pagtatanim ng gulay sa hardin ng mga kapitbahay. Napahanga ang maraming tao sa kanyang kasipagan at pagiging matulungin. Si Mang Cardo, ang matanda sa baryo na kilalang laging mainit ang ulo, ay napalapit sa kanya nang minsang ayusin ni Liro ang kanyang lumang pintuan. "Abay Liro, abay salamat. Matagal ko nang iniinday ang pintuan na yan, pero ngayon parang bago na," ani Mang Cardo. "Wala po iyon, Mang Cardo. Basta't kaya kong tumulong, tutulong ako," sagot naman ni Liro. Sa bawat proyekto, bit-bit ni Liro ang martilyo ng kanyang yumaong ama, isang simpleng pamana na simbolo ng kanilang koneksyon. Ang martilyo na ito ang naging saksi sa maraming araw ng trabaho ni Liro, sa tuwing nilililok niya ang kahoy o nagkakabit ng mga pawid sa bubong. Hindi man ito kasingkinang ng mga modernong gamit, ito'y puno ng kasaysayan, at tila ba nagbibigay ito ng dagdag na sigla kay Liro sa tuwing hawak niya ito. Sa kabila ng hirap ng buhay, natutunan ni Liro na pagyamanin ang kanyang kasanayan sa praktikal na mga bagay. Marami na ang nakakita ng galing niya sa paggawa, kaya't dumarami rin ang nagtiwala sa kanya. "Liro, kayong bata ka pa, marunong ka na talagang gumawa ng mga bagay-bagay. Kahit kami hindi marunong ng mga ganyan noong edad mo pa lang," sabi ng isa sa kanyang mga kapitbahay. "Huwag kang mag-alala, balang araw, ang sipag at tiyaga mo ay magbubunga rin," dugtong pa nito. Subalit hindi lahat ay tungkol sa trabaho para kay Liro. Paminsan-minsan, nakikita siyang naglalaro kasama ang mga bata sa baryo o di kaya'y nagtuturo sa mga ito kung paano gumawa ng mga simpleng kahoy na laruan. "Kuya Liro, paano ba gumawa ng kahoy na trumpo?" tanong ng isang bata. "Ganito lang, dahan-dahanin mo ang pag-ukit, tapos kailangan pantay para maayos ang pag-ikot," sagot ni Liro habang tinuturuan ng bata. Habang lumilipas ang mga araw, lalong nakikilala si Liro sa baryo bilang isang maaasahang kabataang puno ng malasakit. Hindi niya alintana ang hirap o pagod, basta't makapagbigay siya ng tulong at ginhawa sa iba. Sa simpleng buhay na iyon, natutunan niyang ang totoong yaman ay nasa paggawa ng mabuti para sa kapwa. Isang leksyon na itinanim sa kanya ng kanyang Lola Apol at ng alaala ng kanyang mga magulang. Sa mas malalim na bahagi ng baryo, sa likod ng simbahan, may lumang punong balete na may makakapal na ugat na nagsisilbing natural na paliguan ng lilim. Doon madalas mamataan ang dalawang matandang palaboy na si Manong Odoy at Aling Rosca. Nang lumaon, napansin ng mga taga-baryo na parang doon na talaga naninirahan ang mag-asawa. Kahit umaraw o umulan,
Sa ilalim ng punong balete sila nagkukubli. Walang naglakas loob na lapitan sila. Luma na ang kanilang kasuotan, puno ng punit at dumi. Bukod sa itsura nila, amoy na amoy rin ang pinaghalong pawis, alikabok, at natutuyong putik mula sa kanilang paglalakbay. Hay nako, iba na talaga ang panahon ngayon. Bulong ni Mang Cardo sa kanyang misis. Noong araw, kapag may ganitong tao sa baryo, pinatataboy agad para hindi makapanghawa ng sakit. Nakarating din ang usapan sa iba pang taga-baryo. Ang iba'y umiwas na lang, samantalang ang ilan ay tuwing daraan sa may balete, sinasadya pang magtakip ng ilong at magmamadaling maglakad. Ngunit iba si Liro. Hindi siya tinablan ng takot o inis. Sa halip, tinignan niya ang mag-asawa hindi bilang pasanin, kundi bilang mga tao ring may sariling istorya. Isang hapon, habang daladala ang kanyang inihandang meryendang binanli ng kamote, nilapitan niya si Manong Odoy at Aling Rosca. Magandang hapon po. Gusto niyo po bang tikman ito? Alok ni Liro habang inilalapag ang basket ng kamote sa malinis na bahagi ng ugat ng punong balete. Nagkatinginan ang mag-asawa. Si Manong Odoy, na may malalaking kulubot sa noo at makapal na balbas, ay tila nagdadalawang isip. Samantalang si Aling Rosca, ang kanyang mas mahinang misis, ay sumulyap lamang at binaba ang ulo. Hindi namin kailangan yan. Umuwi ka na, mahinang sabi ni Manong Odoy, ngunit halatang pigil ang galit sa boses. Tumingin siya kay Liro na parang sinasabi, "Bakit mo kami tinutulungan?" "Hindi po. Hindi naman po ito bigay. Kaunting tulong lang po, kasi mukhang di pa kayo kumakain." Sagot ni Liro na may pilit ng ngiti. Pilit man tanggihan ni Manong Odoy, hindi niya na kayang pigilan ang kanyang misis. Dahan-dahang kinuha ni Aling Rosca ang isang pirasong kamote at bagamat walang sinabi, kinagat niya ito at ngumiti ng bahagya. Sa mga sumunod na araw, sinadyang dumaan ni Liro sa ilalim ng punong balete upang kamustahin ang mag-asawa. Minsan ay may dala siyang prutas, minsan naman ay balot-balot na suman. Hindi lumaon, unti-unti niyang nakitang nabawasan ang tensyon sa mukha ni Manong Odoy. Isang gabi, habang magkakasama sila sa ilalim ng puno, sinimulan ng matanda ang isang kwento. "Alam mo, binata, hindi ganito ang buhay ko noon," bungad ni Manong Odoy habang pinaglalaruan ang isang maliit na piraso ng kahoy. "Mangingisda ako noon sa Batangas. Malakas ang huli, araw-araw may bangus, galunggong, at minsan pa'y hipon. Pero nang dumating ang sunod-sunod na bagyo, unti-unting nasira ang bangka ko. Hindi ko na kaya paayos dahil naubos na ang naipon naming pera." Napatigil si Liro sa pakikinig at tumingin ng diretso sa mga mata ni Manong Odoy. Hindi ito nagsisinungaling. Ang bawat salitang binibitawan ay tila puno ng bigat ng mga nakaraang taon. "Paano po nangyari iyon, Manong?" tanong ni Liro. "Isang bagyo lang sana eh. Pero 4 na bagyo ang dumaan sa amin sa loob ng 3 taon. Paulit-ulit. Bawat isa'y nagdadala ng baha, nagwawala ang dagat, at hindi namin naisalba kahit ang kaunting kagamitan sa kubo. Nang mawalan kami ng kabuhayan, pati ang tirahan namin, naagaw na ng bangko." Sumingit si Aling Rosca. "Kung minsan, iniisip ko kung mali ba yung pinili naming lugar. Pero, alam mo, binata, kahit saan kami magpunta, hindi naman kami natutulungan ng mga tao, kaya't nagpasya na lang kami na maglakbay ng maglakbay." "Hanggang makarating kayo dito sa baryo namin?" tanong ni Liro. "Oo, Ineng," sagot ni Manong Odoy. "Sa baryong ito, nakita naming may mga taong maayos makitungo kahit papaano. At saka, hindi namin nakalaing may tulad mo pa na magtitiwala sa amin." "Salamat po sa kwento niyo, Manong," tugon ni Liro. "Ngayon, mas naintindihan ko na kung bakit kayo narito." Habang lumalalim ang gabi, tumingala si Liro at napansin niyang lumalamig na ang paligid. Ang kaninang kaunting ihip ng hangin ay unti-unti nang nagiging malamig na alon ng hangin. Nakita niya si Aling Rosca na nakahiga sa gilid ng ugat ng punong balete, nanginginig at halatang nilalamig. Si Manong Odoy, kahit sinusubukang takpan ang katawan ng kanilang sira-sirang kumot, ay kitang-kita ang hirap. "Hindi na po kayo pwedeng manatili dito sa ilalim ng puno.
Napakalamig na po. Kailangan nating gumawa ng paraan. Bulong ni Liro sa sarili. Sa gabing iyon, napagtanto niyang may kailangan siyang gawin. Hindi na lang ito basta awa. Kailangan niyang gumawa ng desisyon na magpapabago sa kalagayan ng mag-asawa. Sa pag-uwi niya sa kanilang bahay, nanatili sa isipan ni Liro ang mga nakikitang paghihirap ni Manong Odoy at Aling Rosca. Sa loob-loob niya, alam niyang hindi sapat ang pagkain at kaunting tulong na ibinibigay niya. Kailangan niya ng mas maayos na plano, isang hakbang na hindi lamang makapapawi ng kanilang gutom, kundi makapaghahatid ng panandali ang ginhawa at marahil ng bagong pag-asa. Sa kabila ng lamig ng gabi at ang hindi maalis-alis na imahe ng mag-asawang nanginginig sa ilalim ng punong balete, minabuti ni Liro na umpisahan agad ang kanyang plano. Hindi na siya nag-atubili. Kinabukasan, maaga pa lang ay dumiretso na siya sa abandonadong kubo ng kanyang tiyuhin na nasa dulo ng baryo. Matagal na itong iniwan ng may-ari at halos wasak na ang buong istruktura. Sa isip ni Liro, marami pa rin namang pwedeng magamit mula roon. Pero bakit nga ba kailangan ko pang pumunta rito? Tanong ni Liro sa sarili habang pinagmamasdan ang lumang kubo. Sa kabila ng alinlangan, pumasok siya sa loob. Ang mga poste ay nananatiling matibay, kahit na ang ilang bahagi ng bubong ay bumagsak na. Ang mga dingding na pawid ay nabubulok na, ngunit maaaring pagtagpi-tagpiin at gamitin muli. Kinuha niya ang mga pako na hindi pa kalawangin, pati na ang ilang tabla na may kaunting biyak lang at hindi naman lubhang sira. Lahat ng ito ay inipon niya sa isang bahagi at saka siya umuwi upang makapagsimula na. Sa mga sumunod na araw, tila hindi napapagod si Liro. Gabi pa lang ay nagpaplano na siya ng mga susunod niyang gagawin. Tuwing umaga, tinatahak niya ang daan patungo sa kanilang bakanting lote, bitbit ang kanyang martilyo at ilang gamit. Doon, sinimulan niyang magpatong-patong ng mga tabla, tinagpi-tagpi ang pawid, at dahan-dahang binuo ang balangkas ng maliit na bahay. Hindi niya alintana ang init ng araw. Kahit ang mga gasgas sa kanyang kamay, mga sugat na sanhi ng matatalim na pako o mga tumilansik na kahoy, ay tiniis niya. Ang mahalaga para sa kanya ay matapos ang kanyang layunin. "Huwag mong masyadong apurahin, iho," paalala ng kanyang lola nang minsang inabutan siya nitong may sugat na naman sa braso. "Ayos lang po ito, lola," sagot niya habang nagpapahid ng bulak at alkohol sa kanyang sugat. Makakatulog na ng maayos sina Manong Odoy at Aling Rosca. Konting tiis lang. Nang mapansin ng mga kaibigan ni Liro ang kanyang ginagawa, hindi na rin sila nagdalawang isip na tumulong. Ang ilan sa kanila ay nagdala ng mga karagdagang kahoy mula sa kanilang mga bakuran. Ang iba naman ay nagbigay ng pako o kaya'y tumulong sa pag-aangat ng mga bigat na bahagi ng bahay. Ang iba pang batang kapitbahay na hindi pa kayang magpokpok ay tumulong na lang sa pagsasalansan ng mga piraso ng kahoy. Sa bawat araw na dumaraan, unti-unting nabubuo ang isang simpleng kubo. Maliit pero matibay. Habang abala ang lahat sa paggawa, si Lola Apol naman ay nag-aasikaso ng pagkain. "Tara mga bata, kain muna kayo." Masayang tawag niya habang inilalapag ang isang malaking bilao ng piniritong isda at kanin. Napuno ng tawanan ang paligid. Bawat kagat ay nagbibigay lakas sa kanila upang ipagpatuloy ang kanilang gawain. "Salamat po, Lola," sabay-sabay na sigaw ng mga bata. Ang bahay kubo ay hindi kasing laki ng karaniwang tahanan, ngunit maayos ang pagkakagawa nito. May 3 maliliit na silid sa loob. Isang espasyo para sa kanilang mga gamit, isang maliit na silid tulugan, at isang lugar na maaaring gamitin bilang simpleng kusina. Pinag-isipan ng maigi ni Liro ang bawat bahagi. Sinigurado niyang hindi matutumba ang bahay sa hangin o ulan. Pinatibay niya ang mga haligi gamit ang mas makapal na mga kahoy at ginawang mas maayos ang pagkakapako sa mga dingding. Makalipas ang 2 linggo, natapos din sa wakas ang bahay kubo. Habang nagtatapos si Liro ng huling martilyo sa pintuan, ramdam niya ang kasiyahan at kasiyahan. Tumingala siya at tahimik na nagpasalamat. Alam niyang ang munting tahanan na ito
ay hindi lang basta bubong sa ibabaw ng mga ulo ni Manong Odoy at Aling Rosca. Ito rin ang kanilang panibagong pag-asa. Nang isama na ni Liro ang mag-asawa upang ipakita ang natapos na bahay, hindi mapigil ng dalawa ang kanilang emosyon. Pagbukas ng pintuan, napatakip ng kamay si Aling Rosca sa kanyang bibig, habang si Manong Odoy naman ay tahimik lang na tumutulo ang luha. Liro, napakalaking bagay nito para sa amin, ang tanging nasabi ni Manong Odoy. Hindi ko inakalang may gagawa pa ng ganito para sa amin. Wala pong anuman, Manong, tugon ni Liro. Basta po maalala ninyo, lagi pong may pag-asa. Pagkatapos nilang magpasalamat, pinasok ng mag-asawa ang bahay. Pinunasan ni Aling Rosca ang maliit na mesa, habang si Manong Odoy ay umupo sa tabi ng bagong gawa nilang higaan. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, may maayos na bubong na sila sa ibabaw ng kanilang mga ulo at alam nilang dahil ito kay Liro. Sa simpleng bahay kubo na iyon, muling nagkaroon ng tahanan ang dalawang pusong nawalan ng pag-asa. Sa sumunod na mga araw, bumalik na sa kanyang nakagawi ang takbo ng buhay si Liro. Maaga pa lang ay gising na siya upang magwalis ng bakuran at mag-ayos ng mga puno sa kanilang maliit na taniman. Tuwing hapon, naglalakad-lakad siya patungo sa malapit na sapa. Minsan ay may dala pang lambat upang manghuli ng maliit na isda para sa hapunan nila ni Lola Apol. Bagamat wala ng bagong proyekto sa ngayon, tahimik siyang masaya sa simpleng buhay na meron siya. Isang maagang umaga, habang abala si Liro sa paglilinis ng bakuran, may narinig siyang kakaibang tunog. Sa unay inakala niyang ito'y hangin lamang na humihip sa mga dahon ng niyog. Ngunit maya-maya pa'y lumakas ito, hanggang sa tila ba may paparating na malaking ibon. Napatingala si Liro at nagulat nang makita ang isang makintab na sasakyang panghimpapawid, isang private jet, na dahan-dahang bumababa sa malawak na field sa labas lamang ng kanilang tahanan. "Lola, ano po iyon?" Pasigaw niyang tanong kay Apol, na noon ay nag-aayos ng mga halaman sa gilid ng bahay. Napalabas din ang ilang kapitbahay, nagtuturo sa himpapawid, naguguluhan sa kung ano ang nangyayari. "Hindi ko alam, Apo. Ngayon lang ako nakakita ng ganyan dito," tugon ni Lola Apol, kitang-kita sa kanyang mukha ang halo-halong takot at pagkamangha. Ang lahat ng tao sa baryo ay nakatuon ng pansin sa dumarating na jet. Ilang saglit pa, ganap nang lumapag ang jet at nagbukas ang pinto nito. May lumabas na 2 matipunong bodyguard, maayos ang suot at halatang sanay sa ganitong mga eksena. Kasunod nila ay isang matandang babae, magara ang damit at puno ng mga alahas. Sa likod ng grupo, may 2 media crew na may dalang mga kamera at mikropono, tila ba dokumentaryo ang layunin. "Liro? Liro ba ang pangalan mo?" tanong ng isang bodyguard habang papalapit sa kanya. Napaatras si Liro, hindi makapaniwala sa eksenang nasa harapan niya. "Oo, opo," nauutal niyang sagot. "Ako po si Liro." Nang marinig iyon, nagmamadaling bumaba mula sa jet ang matandang babae at sa likod niya may isang pamilyar na mukha, si Aling Rosca. Ngunit hindi ito ang dating Rosca na kilala niya. Ang dating payat, maputla, at parang walang buhay na Aling Rosca, ngayoy tila ibang tao. Nakaayos ang buhok nito, suot ang marangyang damit, at may masiglang ngiti sa labi. "Liro!" masiglang tawag ni Aling Rosca habang papalapit sa kanya. Hindi siya makapaniwala sa nakikita. Parang ginto ang tingin niya kay Aling Rosca sa mga oras na iyon. "Ano po ang nangyayari? Aling Rosca, kayo po ba talaga ito?" tanong ni Liro na tila hindi pa rin makapaniwala. "Oo, Liro, ako ito," sagot ni Aling Rosca habang yakap-yakap ang matandang babae mula sa jet. "At ito ang aking anak, si Celestina." Tumayo ang babae sa tabi ni Rosca at ngumiti. "I'm Celestina Vargas," sabi ng babae. "I'm very grateful to you, Liro, for helping my parents. You see, I've been looking for them for so many years." Parang biglang natameme si Liro. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Napakamot siya sa ulo at nag-isip ng tamang sagot. Wala pong anuman," sagot niya nang nahihiya. "Tulong lang po iyon.
At saka, kailangan po nila ng matutuluyan. Nagpatuloy ang kwento ni Aling Rosca. Napag-alaman ni Liro na matagal na palang nawalay si Aling Rosca sa kanyang anak na si Celestina. Nang mawala ang kanilang tirahan at kabuhayan, nawala rin ang kanilang koneksyon sa isa't isa. Si Celestina ay naipadala sa ibang lugar noong bata pa, at dahil sa sunod-sunod na sakuna, hindi na nila nahanap ang paraan upang makabalik sa isa't isa. Sa mga taon ng paghihiwalay, si Celestina ay nakapagtayo ng sarili niyang kumpanya, naging matagumpay sa negosyo, at ngayon ay isa ng kilalang bilyonarya. Gayunpaman, kahit gaano siya kayaman, hindi maiaalis ang lungkot na dala ng pagkawala ng kanyang mga magulang. Nakita ko ang mga larawan ng bahay na itinayo mo para sa kanila, ani Celestina. It's beautiful, and it shows how much you care. You didn't just give them a house, you gave them hope. Napangiti si Liro, bagamat hindi pa rin siya sanay sa atensyon. Sa kanyang isip, simpleng pagtulong lang iyon, ngunit para kina Aling Rosca at Celestina, iyon ay higit pa. Sa harap ng mga kamera at ng kanilang mga kapitbahay, pinasalamatan siya ng mag-ina at hindi nila pinalampas ang pagkakataon upang ipahayag ang kanilang pasasalamat. Liro, maraming salamat. Hindi mo lang kami binigyan ng tirahan. Dahil sa ginawa mo, nagkaroon kami ng pagkakataon na magkita ulit ng anak ko. Sabi ni Aling Rosca na hindi mapigilan ang pagpatak ng luha. Tumango lang si Liro, hindi alam kung ano pa ang dapat niyang sabihin. Sa araw na iyon, isang private jet ang naging saksi sa muling pagkikita ng mag-ina. At si Liro, sa kanyang simpleng gawa ng kabutihan, ay naging bahagi ng isang kwentong hindi niya inakala. Sa baryo, ang mga tao'y nagtaka at humanga, habang ang dating tahimik na buhay ni Liro ay tila nagsisimulang magbukas ng mga bagong pintuan, mga pintuan na maaaring magdala ng mas maraming pagkakataon sa hinaharap. Hindi pa rin makapaniwala si Liro sa nangyayari. Isang linggo lang ang nakalipas mula nang tapusin niya ang maliit na kubo para sa mag-asawa, at heto na siya ngayon, nasa gitna ng isang kwentong parang isang drama sa telebisyon. Habang umuusad ang araw, mas naintindihan niya ang masalimuot na kwento ng mag-ina. Liro, kaya ko itinago noon si Celestina ay dahil sa kahirapan namin. Walang-wala kami. Ayokong madamay siya sa buhay ng dusa't trahedya. Ang akala ko, mas makabubuti na ilayo siya sa lahat ng iyon. Kwento ni Aling Rosca habang nakaupo sila sa ilalim ng punong balete. Tumango si Liro. Pero paano po kayo nagkahiwalay ng tuluyan, Aling Rosca? Hirap na hirap kami noon. Dumating ang bagyo, nawala ang bahay, naubos ang mga gamit. Wala akong magawa kundi ipaubaya siya sa isang bahay ampunan. Sa akala kong ligtas siya roon. Pero bago pa man kami makabalik para sa kanya, lumayas na siya. Naglakbay kami para hanapin siya, ngunit parang bula siyang nawala. Nakinig lang si Liro. Hindi niya maisip ang bigat ng desisyong iyon. Ang hirap ng magulang na kailangang iwan ang anak sa pag-asang mas magiging maganda ang kinabukasan nito, kahit pa ang kapalit ay hindi na sila muling magkasama. Samantala, sa panig ni Celestina, ibang kwento ang kanyang tinahak. Matapos niyang tumakas sa bahay ampunan, natutunan niyang maghanap buhay sa murang edad. Wala akong maasahan kundi sarili ko, anya habang kausap si Liro sa harap ng kubo. Pero ang galit ko sa mundo ang nagtulak sa akin upang magsikap. Hindi ko inakalang makakapasok ako sa mundo ng teknolohiya at doon ko nakita ang pagkakataon. Nagsimula siyang magtrabaho sa maliit na tindahan ng electronics, natuto ng coding at programming, hanggang sa nakilala siya ng isang negosyanteng may malaking kumpanya sa Maynila. Hindi nagtagal, siya na ang naging pinakabata at pinakamaimpluwensyang babaeng CEO sa bansa. Pero kahit gaano kalayo ang narating niya, laging may kulang, ang presensya ng kanyang ina. Pinapahanap ko na siya noon pa, ani Celestina habang pinupunasan ang dulo ng mata. Pero hindi ako nagtagumpay hanggang sa makita ko ang isang post sa social media. Isang batang vlogger ang nag-video ng ginawa mong bahay, Liro. Sa video kitang-kita si Mama, iyong kalagayan niya, iyong mukha niya. Doon ko lang napagtanto kung nasaan siya. Napahinto si Liro. Hindi niya inakala na siya pala ang magiging dahilan upang muling magtagpo ang mag-ina.
Isang simpleng kabutihan ang kanyang ginawa, ngunit ang epekto nito ay napakalawak. Parang maliliit na alon sa tubig na unti-unting lumaki at umabot sa malalayong pampang. Liro, sabi ni Celestina habang seryosong nakatingin sa binata. Wala akong sapat na salita upang ipahayag kung gaano ako nagpapasalamat sa iyo. Kung hindi mo tinulungan sina mama at papa, baka hindi ko na sila natagpuan pa. Wala pong anuman, tugon ni Liro, halos pabulong. Ginawa ko lang po kung ano ang kaya kong gawin. Ngunit hindi nagtapos sa simpleng pasasalamat ang lahat. Sa harap ng mga kamera, ipinahayag ni Celestina ang kanyang pagtanaw ng utang na loob. Sa maliit na seremonya, kinilala siya sa harap ng media. This young man, sabi ni Celestina sa wikang Ingles, did something extraordinary. He didn't just build a house. He brought a family back together. Napalakpak ang lahat. Mismong mga kapitbahay ni Liro na dati tahimik lamang ay nagsimula ng humanga sa kanya. Matapos ang seremonya, hinarap ni Celestina si Liro at nag-alok. Liro, gusto kong ikaw ay mag-aral sa Maynila. Kung papayag ka, sagot ko ang lahat. Tuition, tirahan, pagkain, wala kang poproblemahin. Hindi agad nakasagot si Liro. Hindi niya inasahan na ganito kabilis magbago ang kanyang mundo. Mula sa pagiging isang simpleng binata na gumagawa ng bahay kubo sa baryo, heto siya ngayon, binibigyan ng pagkakataong makapag-aral ng libre at maranasan ang buhay sa lungsod. Baka po mahirapan ako doon, sabi ni Liro. Sanay lang po ako sa buhay baryo. Liro, sagot ni Celestina. Ang sipag mo, ang galing mo, iyan ang magdadala sa iyo sa mas malayong lugar. Huwag kang mag-alala, nandito kami ni Mama para suportahan ka. Tinignan ni Liro si Aling Rosca, na ngayon ay may ngiti sa labi. Oo anak, subukan mo lang, at saka tiwala ako sa iyo, ani Aling Rosca. Pag-uwi ni Liro sa kanilang tahanan, kinausap niya si Lola Apol. Lola, binigyan po nila ako ng pagkakataon na makapag-aral sa Maynila. Pero, paano po kayo? Tanong ni Liro habang nakaupo sa harap ng kanilang maliit na hapagkainan. Liro, Apo, sagot ni Lola Apol habang hinahaplos ang kamay ng binata. Huwag kang mag-alala sa akin. Ang mahalagay ang kinabukasan mo. Huwag mong sayangin ang oportunidad na ito. Baka ito na ang sagot sa mga dasal ko para sa iyo. Sa gabing iyon, habang nakahiga sa kanilang banig, iniisip ni Liro ang mga posibilidad. Hindi niya lubos maisip kung anong naghihintay sa kanya sa Maynila, ngunit alam niyang ang oportunidad na ito ay hindi na babalik pa. Na-realize niyang minsan, ang isang simpleng kabutihan ay maaaring magdala ng mga biyayang hindi niya inaakala. Sa susunod na araw, siya ay handang magsimula ng panibagong kabanata ng kanyang buhay. Habang papalapit ang araw ng kanyang pag-alis, hindi maikubli ni Liro ang magkahalong damdamin. Napakahirap iwan ang baryo, lalo na si Lola Apol na nag-alaga sa kanya mula pagkabata. Sa mga huling gabing magkasama sila, mahaba ang kanilang usapan. Lola, paano na po kayo kapag wala na ako? Tanong ni Liro habang nililinisan ang kanilang maliit na mesa. Huwag kang mag-alala, Apo, sagot ni Lola Apol na may pilit ng ngiti. Matagal ko nang pinapangarap na makapag-aral ka ulit. Alam kong hindi mo ako pababayaan kahit malayo ka. Pero Lola, paano kung hindi ko kayanin sa Maynila? Sanay lang po ako dito, sa baryo. Doon, iba ang mga tao, iba ang takbo ng buhay. Hinawakan ni Lola Apol ang kamay ni Liro at tiningnan siya sa mata. Apo, tandaan mo, hindi naman sa laki ng lugar o sa dami ng tao nasusukat ang tagumpay mo. Nasa puso mo iyan, nasa sipag mo. Huwag kang matakot. Palagi lang akong narito para sa iyo. Sa huling araw nila bago siya umalis, sinamahan ni Lola Apol si Liro sa harap ng kanilang barong-barong. Habang hinihintay ang sasakyan na magdadala sa kanya sa paliparan, tahimik lang silang dalawa. Ngunit ang katahimikan ay puno ng emosyon. Para sa kinabukasan mo ito, Liro, mahinang sabi ng matanda
Tumango si Liro, hawak-hawak ang isang lumang bag na puno ng kaunting damit at ilang bagay na nagpaalala sa kanya ng baryo. Nang dumating na ang sasakyan, niyakap niya ng mahigpit si Lola Apol. Pangako Lola, hindi ko po sasayangin ang pagkakataong ito. Ang paglipad papuntang Maynila ay isang karanasang hindi malilimutan ni Liro. Ngayon lamang siya nakasakay sa isang private jet at lahat ng bagay ay bago sa kanya. Habang lumilipad sa ulap, iniisip niya kung ano ang naghihintay sa kanya sa lungsod. Sa isang banda, may kaba siya. Paano kung hindi siya magtagumpay? Ngunit sa kabilang banda, nandoon din ang pananabik. Ito ang kanyang pagkakataon upang magbagong buhay. Paglapag niya sa Maynila, sinalubong siya ng isang kinatawan mula sa Engineering Academy na magbibigay ng kanyang scholarship. Dinala siya sa isang modernong condominium unit, kung saan magkakaroon siya ng sariling kwarto at lahat ng kakailanganin sa kanyang pag-aaral. Pagpasok niya sa unit, nakita niya ang bagong laptop na nakapatong sa lamesa, mga kagamitang pang-eskwela, at kahit ilang gadget na tila sobrang sopistikado para sa kanya. Parang panaginip, bulong ni Liro sa sarili. Ngunit sa kabila ng mga material na bagay, hindi niya makalimutan ang maliit na barong-barong na iniwan niya sa baryo. Sa bawat gabi, bago siya matulog, pinagmamasdan niya ang maliit na litrato nila ni Lola Apol na isinabit niya sa gilid ng kanyang kama. Ang unang linggo sa Engineering Academy ay hindi naging madali. Maraming bagay ang bago sa kanya, ang mabilis na takbo ng buhay, ang paraan ng pagtuturo, at ang pagiging modern ng mga kagamitan. Hindi rin maiwasan na may ilan sa kanyang mga kaklase ang nagtuturing sa kanya na kakaiba dahil sa kanyang pinagmulan. Mukhang probinsyano yung bagong student, bulong ng isa. Narinig ko nga, full scholar daw siya, pero tingin mo, makakasabay siya sa klase? Sagot naman ng isa pa. Naririnig man ni Liro ang mga usapan, hindi niya pinansin ang mga iyon. Sa halip, nag-focus siya sa kanyang pag-aaral. Gabi-gabi niyang binabasa ang mga notes niya, nagpa-practice ng drafting, at sinasanay ang sarili sa paggamit ng bagong software. Unti-unti, napansin ng mga guro ang kanyang pagsisikap. Nang dumating ang unang project sa drafting class, si Liro ang nagkamit ng pinakamataas na marka. "Impressive, Mr. Gabayan," sabi ng kanilang instructor. "Your attention to detail and creativity stand out. Keep it up." Habang patuloy ang kanyang pag-aaral, naging mas kumpiyansa si Liro. Natutunan niyang makihalubilo sa mga kaklase at makipagpalitan ng ideya. Sa kabila ng kanyang simpleng simula, naging kilala siya bilang isa sa pinakamagaling na mag-aaral sa kanilang klase. Ang hilig niya sa kahoy at paggawa ng bahay ay unti-unting nag-mature, at ngayon ay mas malalim ang kanyang pangarap. Sa tuwing binubuksan niya ang kanyang drafting board, naiisip niya ang mga taong tulad ni Manong Odoy at Aling Rosca. Sa isip ni Liro, hindi lang para sa sarili niya ang kanyang ginagawa. Isang araw, sinabi niya sa isa sa kanyang mga propesor, "Gusto kong magtayo ng mga pabahay para sa mga walang tirahan. Gusto kong gamitin ang natutunan ko upang tumulong sa mga nangangailangan." Ngumiti ang propesor. "Napakagandang layunin, Liro. Sigurado akong malayo ang mararating mo." Habang lumilipas ang panahon, naging mas malinaw kay Liro ang direksyon ng kanyang buhay. Natutunan niyang hindi lamang tungkol sa personal na tagumpay ang pag-aaral, kundi tungkol din sa pagbibigay pag-asa sa iba. Sa puso niya, alam niyang hindi niya kailanman makakalimutan ang mga aral na natutunan niya mula sa kanyang simpleng buhay sa baryo. Sa Maynila man siya nakatira ngayon, palaging nasa isip niya ang tahanang iniwan niya, ang kanyang Lola Apol, at ang mga tao sa baryo na minsang naging bahagi ng kanyang paglalakbay. Sa loob ng unang semestre, unti-unti nang nasanay si Liro sa buhay sa Maynila. Ngunit hindi maiiwasan ang ilang hamon, lalo na sa isang mundo kung saan maraming tao ang mabilis humusga sa iyong pinagmulan. Sa kanilang universidad, madalas siyang makaramdam ng malamig na pagtingin mula sa ilan niyang kaklase. Bukod sa pagiging probinsyano, na tila ba isang katawa-tawang titulo para sa kanila, naging tampulan pa siya ng kantiyaw dahil sa kanyang kwento.
Siguro naman hindi na kailangan ng bahay kubo sa mga project natin. Biro ng isa sa kanyang mga kaklase habang nasa cafeteria. Hindi ito tahasang sinabi, pero halatang si Liro ang tinutukoy. Ang iba naman, kahit hindi direktang nangungutya, ay palaging nagtatawanan tuwing dumadaan siya sa hallway. Ngunit ang pinakamaingay at harap-harapang nagbibiro ay si Dexter Alvano, anak ng isang kilalang construction magnate. Si Dexter, na tila sanay sa karangyaan, ay kilala sa pagiging mapagmataas at mabilis magsalita ng kung ano-ano laban sa mga hindi niya kasundo. "Uy, gabayan!" Malakas na tawag ni Dexter isang araw habang nasa harap ng building. "Totoo ba yung narinig ko? Sa bahay kubo ka daw natutulog dati? Paano yon? Hindi ka ba kinakagat ng lamok gabi-gabi?" Tawanan ng ibang kasama niya. Hindi na lang pinansin ni Liro ang patutsada. Sa halip, nagpatuloy siya sa paglalakad papunta sa kanyang classroom. Ngunit hindi iyon ang huling pagkakataon na pinahiya siya ni Dexter. Sa klase, madalas siyang singitan nito ng mga bastos na komento. Halimbawa, tuwing tinatanong ng professor si Liro tungkol sa kanyang ideya sa isang project, lagi na lang may sabat si Dexter. "Prof, sigurado po ba kayo dyan sa kanya? Baka mamaya, gawa-gawa lang ng mga kamag-anak niya sa baryo yan." Natatawang biro ni Dexter, dahilan upang magtawanan ang ilan sa klase. Kahit na halata namang wala itong basehan, masakit pa ring pakinggan para kay Liro. Subalit imbes na patulan ang mga pambabastos, lalo pang pinagbuti ni Liro ang kanyang pag-aaral. Alam niyang ang tanging paraan upang patunayan ang kanyang sarili ay sa pamamagitan ng kanyang gawa. Kaya't nang dumating ang pagkakataon para sa taunang university-wide design contest, hindi siya nagdalawang isip na sumali. Ang kompetisyon ay bukas sa lahat ng estudyanteng nag-aaral ng engineering at architecture, at ang layunin ay magdisenyo ng isang sustainable housing model na pwedeng itayo sa mga rural na lugar. Ito mismo ang larangang mahal ni Liro. 3 linggo ang ginugol niya upang buuin ang kanyang disenyo. Halos gabi-gabi siyang nakaupo sa harap ng drafting table, hawak ang kanyang lapis, ruler, at laptop. Hinuhubog niya ang bawat detalye ng kanyang proyekto, ang tamang taas ng bubong, ang anggulo ng mga bintana para sa natural na bentilasyon, at ang paggamit ng mga murang materyales na madaling makuha kahit sa malalayong baryo. Sa isip ni Liro, ito ang pagkakataon upang ipakita ang kanyang kakayahan, isang plano na magbibigay pag-asa hindi lamang sa baryo, kundi sa ibang lugar din. Nang dumating ang araw ng presentasyon, kinabahan siya nang makita si Dexter na isa rin sa mga kalahok. Kitang-kita sa kilos ni Dexter ang kumpiyansa, dala ang makinis na presentation board na puno ng magagarang graphics. Samantalang si Liro, simple lang ang dala, isang malinaw na plano at kwento ng kung paano makatutulong ang kanyang disenyo. Sa kanyang pagpresenta, pinaalala niya sa mga hurado na hindi lang aesthetics ang mahalaga. Mas importante ang layunin ng disenyo at kung paano ito maaaring magbago ng buhay ng mga tao sa kanayunan. Pagkatapos ng lahat ng presentasyon, ipinahayag ang resulta. Si Liro Gabayan ang nanalo sa taunang design contest. Gulat ang lahat, lalo na si Dexter. Tahimik na namutla si Dexter sa gilid habang naririnig ang mga papuri para kay Liro. His design, sabi ng isa sa mga hurado, shows not only creativity but also practicality. It's a plan that works for real people in real situations. Ngunit hindi rito nagtapos ang kwento. Sa halip na tanggapin ang pagkatalo, gumawa ng kwento si Dexter. Kinuwestiyon niya ang resulta at sinabing dinaya umano ni Liro ang kanyang proyekto. Nagpadala pa si Dexter ng reklamo sa komite, hinihiling na muling suriin ang mga disenyo. Sa mga sumunod na araw, na-stress si Liro dahil sa mga akusasyon. Iniisip niya, paano kung paniwalaan ng mga tao ang sinasabi ni Dexter? Hindi ko ito pinatulan, bulong niya sa sarili. Hindi ko kailangan sumagot ng masama. Totoo ang ginawa ko at alam ko iyon. Nagkaroon ng maingat na pagsisiyasat ang komite. Pinag-aralan nila ang bawat detalyeng ipinasa ni Liro. Nang matapos ang investigasyon, lalong pinagtibay ng komite ang desisyon. Ang disenyo ni Liro ay orihinal at walang bahid ng daya.
lumabas ang opisyal na pahayag ng komite at naging malinaw sa buong unibersidad na ang binata mula sa baryo ay isang lehitimong nanalo. Sa kabila ng kontrobersya, naging positibo ang epekto ng pagkapanalo ni Liro. Nagsimulang kilalanin ang kanyang pangalan sa buong campus. Ang mga dating nagtatawa sa kanya ay nagsimulang magtanong sa kanya ng tips at payo. Mismong mga propesor ang bumati at nagbigay ng papuri. "Liro, congratulations," sabi ng isa sa kanyang mga propesor. "I always believed you could do it." Nagbago rin ang pakikitungo ng kanyang mga kaklase. Bagamat may ilan pa rin ang hindi makamove on sa kanilang dating paningin kay Liro, karamihan ay natutong irespeto siya. Si Dexter, sa kabila ng kanyang mga ginawa, ay hindi na muling nagsalita ng masama tungkol sa binata. Sa loob ng maikling panahon, mula sa pagiging tampulan ng biro, si Liro ay naging inspirasyon para sa marami. Makalipas ang 2 taon, malaki na ang naging pagbabago sa buhay ni Liro Gabayan. Sa Maynila, natutunan niyang palawakin ang kanyang kaalaman, hindi lamang sa teknikal na aspeto ng arkitektura at disenyo, kundi pati na rin sa mga paraan kung paano makakatulong sa mas nakararaming tao. Ngunit sa kabila ng kanyang tagumpay sa lungsod, hindi nawala sa isip niya ang baryong iniwan niya. Naiisip niya ang kanyang lola Apol, ang barong-barong na kanilang tahanan, at higit sa lahat, ang mga kapitbahay na minsan niyang tinulungan. Naisip niya, panahon na upang ibalik ang natutunan at naabot sa mga taong naging bahagi ng kanyang pagsisimula. Sa tulong ni Celestina Vargas at ng kanyang foundation, nakabuo si Liro ng konkretong plano, magtayo ng mga bagong tahanan para sa 5 pamilyang matagal nang walang permanenteng tirahan. Ang bawat tahanan ay didisenyuhan niya mismo, sigurado siyang matibay, maaliwalas, at abot kaya ang materyales. Isinama rin niya sa proyekto ang ilan niyang naging kaklase at propesor mula sa Maynila. Mga arkitektong bihasa sa sustainable housing ang nagtulungan upang gawing realidad ang layunin ni Liro. Pagbalik ni Liro sa baryo, sinalubong siya ng mga kilalang mukha, mga dati niyang kapitbahay, mga kaibigan noong kabataan niya, at syempre, si Lola Apol. Walang mapaglagyan ng saya ang kanyang lola nang makita siyang muling bumalik. "Apo, andito ka na!" Masayang sabi ni Lola Apol habang mahigpit na niyakap si Liro. "Opo, Lola. Ang tagal ko pong hindi nakabalik, pero narito na ulit ako. At may dala po akong proyekto para sa mga kabarangay natin," sabi niya habang bakas sa kanyang mukha ang saya at pananabik. Hindi maikubli ng mga taga-baryo ang pagkagulat at tuwa nang malaman ang balak ni Liro. Sa umpisa, hindi sila makapaniwala. "Totoo ba ito, Liro?" tanong ni Mang Cardo na noon ay nagtatanim sa kanyang maliit na taniman. 4 na taon lang ang lumipas, pero ang layo na ng narating mo. Ngayon, magtatayo ka pa ng mga bahay dito? "Opo, Mang Cardo," sagot ni Liro. "Gusto ko pong ibalik ang naitulong sa akin ng baryong ito. Hindi ko po ito magagawa kung hindi dahil sa suporta ng lahat. Kaya't ito na po ang paraan ko para makabawi." Sinimulan ni Liro ang proyekto. Nagpatawag siya ng meeting sa barangay hall at ipinaliwanag ang plano, mula sa disenyo ng bahay hanggang sa proseso ng pagpili ng mga pamilya. Bawat detalye ay maingat niyang ipinaliwanag, siniguradong lahat ng tanong ay masasagot. Hindi nagtagal, nagsimula ng magtrabaho ang team. Nagtulong-tulong ang mga manggagawa mula sa baryo at ang mga arkitektong kasama ni Liro. Dumating din ang suporta ng foundation ni Celestina, mga kagamitan, materyales, at pondo. Ang dati tahimik na baryo, ngayon ay puno ng ingay ng mga martilyo, lagare, at masiglang usapan ng mga tao. Habang abala ang lahat, binisita ni Liro si Manong Odoy at Aling Rosca, ang mag-asawang naging bahagi ng simula ng kanyang kwento. Ngayon, malayo na ang itsura nila sa dating palaboy sa ilalim ng punong balete. Mula nang maipagkaloob sa kanila ang maliit na bahay kubo, unti-unti silang bumalik sa normal na pamumuhay. Si Manong Odoy, bagamat mahina na ang katawan, ay nagtatanim ng mga gulay sa likod ng kubo. Si Aling Rosca naman ay natutong magluto ng mga kakanin at nagbebenta nito sa baryo. "Liro,"
Masayang bati ni Aling Rosca nang makita ang binata. Napakagandang makita kang muli. Nabalitaan ko ang proyekto mo. Sobrang mapalad ang mga pamilya na matutulungan mo. Nako, Aling Rosca, sagot ni Liro. Hindi ko po ito magagawa kung hindi sa inspirasyong ibinigay nyo. Ang kwento po ninyo ang nagtulak sa akin para gawing mas malaki pa ang natutunan ko. Kaya po, salamat sa inyo. Tumagal ng ilang buwan ang konstruksyon. Sa bawat linggong lumipas, unti-unti nang nabubuo ang mga bahay. Sa tuwing natatapos ang isang bahagi, nagtitipon ang mga tao sa baryo upang ipagdiwang ang progreso. Hanggang sa tuluyang matapos ang lahat ng bahay, naging magaan ang paghinga ng bawat isa. Ipinamahagi ang mga susi sa 5 pamilya at sa araw na iyon, hindi maipinta ang kasiyahan sa kanilang mga mukha. Nagtayuan ang mga tao sa baryo, pumalakpak at isa-isang niyakap si Liro. Ang barangay chairman mismo ang nagbigay ng titulo kay Liro bilang pinakabatang bayani ng komunidad. Sa gitna ng seremonya, tumayo si Liro sa harap ng lahat at nagsalita. Ang ginawa ko po ay hindi para sa akin, kundi para sa atin. Salamat po sa pagkakataong makabalik at makapagbigay ng tulong. Kung may natutunan man ako sa aking paglalakbay, iyon ay ang kahalagahan ng pagtutulungan. Sana po, ang mga bahay na ito ay magbigay sa inyo ng bagong pag-asa. Ngunit hindi natapos sa mga bahay ang ambisyon ni Liro. Kasabay ng pagtatapos ng proyekto, nagtatag siya ng isang scholarship program para sa mga batang nais makapag-aral, ngunit walang kakayahang makapasok sa mga mas mataas na paaralan. Ipinangako niyang susuportahan ang mga kabataan sa baryo upang hindi na nila maranasan ang hirap na kanyang dinaanan. Sa pamamagitan ng kaalaman at edukasyon, ani Liro, matutulungan nating lahat ang ating komunidad na umasenso. Sa huli, ang baryo ay hindi na lamang simpleng komunidad. Sa tulong ni Liro at ng kanyang mga kasamahan, ito'y naging simbolo ng pagkakaisa at pag-asa. Ang dati mahirap na baryo ay ngayon may mga pamilyang may maayos na tirahan at mga kabataang puno ng pangarap. Ang simpleng binatang minsang tumulong sa mag-asawang palaboy, ngayon ay isa ng inspirasyon hindi lamang sa kanyang baryo, kundi sa lahat ng nakakakilala sa kanyang kwento. Isang araw, habang abala si Liro sa pagpaplano ng susunod na proyekto sa baryo, may dumating na balita mula sa isang kaibigan sa gobyerno. Sinabi nitong may bagong bidding ang Department of Housing and Urban Development para sa pagpapalawak ng libreng pabahay sa iba't ibang rehiyon. Agad itong kinagiliwan ni Liro, isang oportunidad para mas marami pang matulungan. Habang naghahanda ng kanyang proposal, may narinig si Liro na usap-usapan mula sa ilang kasamahan sa industriya. Pumasok din daw sa bidding ang kumpanyang pinamumunuan ni Dexter Alvano. Bagamat matagal nang walang balita mula kay Dexter, mula nang mangyari ang kontrobersya sa universidad, alam ni Liro na hindi pa rin magbabago ang ugali nito. Liro, sigurado ka bang itutuloy mo pa rin? Tanong ng kaibigan niyang si Ben, isa sa mga tumutulong sa kanya sa pagbuo ng proposal. Malaki ang kumpanya ng mga Alvano. Kilala sila sa mga connections nila sa gobyerno. Ben, hindi ako pumasok sa trabahong ito para lang umatras, sagot ni Liro na may determinasyon sa boses. Alam kong kaya natin ito, basta't maayos at tapat ang lahat. Ngunit hindi nagtagal, nagsimula ng kumalat ang mga hindi kanais-nais na balita. May mga lumabas na artikulo sa online news na nagsasabing ang mga naunang proyekto ni Liro ay hindi raw ligtas, na gumamit siya ng substandard na materyales at na may mga bahaging bumagsak sa unang bugso ng ulan. Agad itong napansin ni Liro at ng kanyang team. Fake news ito! Sigaw ni Ben habang ipinapakita kay Liro ang isa sa mga artikulo sa kanyang tablet. Walang ganitong nangyari. Lahat ng bahay na ginawa natin ay matibay at nakatayo pa rin hanggang ngayon. Alam ko, sagot ni Liro, ngunit halata ang lungkot sa kanyang mukha. At alam kong kung sino ang nasa likod nito. Si Dexter ang nasa likod ng mga ito at hindi ito natigil sa simpleng paninira lamang. Nagbayad siya ng ilang media outlets upang patuloy na maglabas ng negatibong balita tungkol kay Liro. Hindi pa dito nagtapos. Nagsimula rin siyang mag-organisa ng mga taong may utang na loob sa kanya
upang guluhin ang proyekto ni Liro. Mula sa paggawa ng mga pekeng dokumento hanggang sa pagpe-pressure sa ilang opisyal na hindi i-aprobahan ang proposal ni Liro, walang tigil si Dexter sa paghahanap ng paraan upang mahadlangan ang binata. Ngunit hindi sumuko si Liro. Sa kabila ng mga pagsubok, lumapit siya sa mga pamilya at lokal na leader na alam niyang naranasan ang benepisyo ng kanyang mga proyekto. Nagsimulang tumayo ang mga taong ito bilang mga saksi. Isa sa mga ito si Manong Odoy, na ngayon ay masigla nang nag-aalaga ng kanyang maliit na taniman sa likod ng kubo. Huwag kayong maniwala sa mga sinasabi nila. Malakas na pahayag ni Manong Odoy sa harap ng barangay assembly. Nakita namin kung paano nagtrabaho si Liro, kung paano niya isinakripisyo ang sarili para mabuo ang mga bahay namin. Wala ni isang sandali na nagtipid siya sa materyales o nagtamad. Hindi totoo ang mga balitang yan. Ipinakita rin ng mga dating tumanggap ng scholarship ni Liro ang kanilang mga kwento. Kung hindi dahil kay Liro, wala ako dito ngayon, nagtatrabaho bilang isang guro, sabi ni Rica, isa sa mga unang scholar. Ang proyekto niya ay higit pa sa mga bahay. Binago nito ang buhay ng maraming tao. Habang tumitibay ang suporta para kay Liro, dahan-dahang lumitaw ang mga baho ng kampo ni Dexter. Isang whistleblower mula sa mismong kumpanya ni Dexter ang naglabas ng impormasyon tungkol sa pagsuhol nito sa ilang miyembro ng media at opisyal. Lumabas ang mga ebidensya ng mga pekeng dokumento at mga bayaran sa ilalim ng lamesa. Nang mag-viral ito sa social media, biglang bumagsak ang reputasyon ng kumpanya ni Dexter. Maging sa gobyerno, naalarma ang ilang matataas na opisyal. Sinimulan nila ang mas masusing investigasyon sa bidding process. Lumabas ang resulta. Ang kumpanya ni Dexter ay may mga nakaraang kaso ng overpricing at pag-aaproba ng mga materyales na hindi pumasa sa safety standards. Dahil dito, agad na nadiskwalipika ang kanilang bid. Nang ihayag ang nanalo sa bidding, walang duda. Si Liro ang itinanghal na bagong partner ng gobyerno para sa proyektong pabahay. Ang tagumpay na ito ay hindi lamang tungkol sa panalo sa kontrata. Mas mahalaga, na ipakita ni Liro na kahit anong paninira ang harapin mo, basta't totoo ka sa iyong layunin at may mga taong naniniwala sa iyo, kaya mong lagpasan ang lahat ng pagsubok. Makalipas ang ilang linggo mula nang maaprubahan ang kanyang bagong proyekto, dumating sa opisina ni Liro ang isang bisita mula Japan. Si Reika Tanaka, isang volunteer architect, ay ipinadala ng isang international organization upang tumulong sa proyekto ni Liro. Nang araw na iyon, tahimik lang na pumasok si Reika sa kanilang maliit na opisina, bit-bit ang kanyang backpack at isang sketchpad. Good morning, bati ni Reika sa malumanay na boses habang nakangiti. I am Reika Tanaka. I will be working with you on the new housing project. Saglit na natigilan si Liro, na noong mga sandaling iyon, ay abala sa pagsusuri ng mga blueprint. Hindi niya inakala na ang magiging partner niya sa disenyo ng proyekto ay isang dayuhang arkitekto. Kaagad siyang tumayo at iniabot ang kamay. Welcome Reika. I'm Liro Gabayan. It's nice to meet you. We're glad to have you on board. Matapos ang ilang sandaling formalidad, mabilis silang nagtungo sa conference room kung saan nakalatag ang mga plano. Unang kita pa lang, alam ni Liro na seryoso sa trabaho si Reika. Tahimik siyang nagmamasid habang maingat na tinitignan ni Reika ang mga disenyo, nagdodrawing ng mga pirasong detalyeng maaaring ikabuti ng proyekto. Your designs are very practical, sabi ni Reika habang tinuturo ang isang bahagi ng blueprint. I like how you maximize the space while keeping the costs low. But maybe we can adjust the orientation of these houses to get better ventilation and natural light. Napansin ni Liro na hindi lamang professional si Reika. Meron din siyang kakaibang diskarte na tila nagmumula sa mas malalim na layunin. I heard you also work on building libraries, tanong niya habang nagtataka. Yes, sagot ni Reika. I've spent the last 5 years helping small island communities build school libraries. I believe education and a safe home are the foundations of a better future. That's why I'm here. I see the same vision in your projects. Hindi maipaliwanag ni Liro ang init ng respeto na naramdaman niya. Sa unang pagkakataon, may nakilala siyang isang taong
Hindi lamang mahusay sa kanyang larangan, kundi may malalim ding malasakit sa kapwa. Habang lumilipas ang mga araw, unti-unti nilang nabuo ang bagong disenyo. Isang modelo ng pabahay na tinawag nilang Bayanihan Housing Model. Ito ang magiging batayan ng kanilang proyekto. Magaan sa bulsa, madaling itayo, ngunit matibay at kaaya-aya. Bayanihan, sabi ni Reika habang nagpipinta ng sketch sa kanyang pad. I like that word. It speaks of community, helping each other. That's exactly what it means, sagot ni Liro. In our culture, bayanihan is about people coming together to help their neighbors. It's not just about building houses. It's about rebuilding lives. Habang mas napapadalas ang kanilang pag-uusap at pagtutulungan, napansin ni Liro na higit pa sa trabaho ang dahilan ng pagiging masipag ni Reika. Isang gabi, habang nagpapahinga sa ilalim ng punong nara malapit sa opisina, ibinahagi ni Reika ang kanyang kwento. Back in Japan, simula niya, my family owned a large construction company. We built big, modern buildings in Tokyo. But during one of my visits to a small fishing village after a tsunami, I realized that those tall, shiny buildings mean nothing if the people who need help the most remain ignored. So I left the company and started volunteering. I haven't looked back since. Nagulat si Liro sa kanyang narinig. You gave up a life of luxury to help others? Reika smiled softly. Yes. And I found more fulfillment here, helping one community at a time. That's why I admire what you're doing, Liro. You're not just building houses. You're giving people hope. That's worth more than any skyscraper in the city. Sa bawat araw na lumilipas, lalong tumitibay ang koneksyon nilang dalawa. Hindi lamang nila pinag-uusapan ang mga materyales at disenyo. Pinag-uusapan din nila ang mga tao, ang mga pamilya na nangangailangan ng tulong, ang mga kabataang nais makapag-aral, at ang mas magandang kinabukasan na kanilang pinapangarap. Naging natural ang kanilang pagkakaibigan. At sa kabila ng abalang schedule, natutunan nilang maglaan ng oras para magpahinga at magkwentuhan, magtawanan kahit sa mga simpleng bagay. Isang gabi, matapos tapusin ang isang malaking revision sa plano, naglakad sila patungo sa plaza ng baryo. Napuno ng masaya at maaliwalas na ilaw ang paligid. Sa kanilang pag-uusap, naibahagi ni Liro ang kanyang pangarap. I want to see this project grow, sabi ni Liro. I want to expand it to other provinces, other communities. I want this bayanihan model to be something that people remember, not just as a structure, but as a symbol of unity. I believe you can, sagot ni Reika. You have the heart for it, and I'll be here to help you make it happen. Hindi maikakaila na higit pa sa respeto at pagkakaibigan ang unti-unting nabuo sa pagitan nila. Ang kanilang pagtutulungan ay hindi na lamang nakatuon sa mga blueprint at mga materyales. Ito'y naging mas personal. Sa bawat araw na magkasama sila, lalong lumalalim ang kanilang pag-unawa at pagmamahal para sa isa't isa. Sa pagtatapos ng proyekto, hindi lamang isang bayan ang nagkaroon ng bagong tahanan. Ang Bayanihan Housing Model ay naging isang kilalang modelo sa buong bansa. Kinilala ito hindi lamang ng lokal na pamahalaan, kundi pati ng mga pribadong organisasyon. Maraming lugar ang nais magpatupad ng parehong disenyo. At sa gitna ng tagumpay na ito, nanatiling magkatabi sina Liro at Reika, handang ipagpatuloy ang kanilang advokasya na abutin pa ang mas maraming nangangailangan. Sa gitna ng abalang schedule ni Liro sa baryo at sa kanyang mga proyekto, dumating ang isang hindi inaasahang imbitasyon, isang International Youth Summit sa Geneva, Switzerland, na may temang sustainable housing at community development. Hindi inakala ni Liro na makakabilang siya sa ganitong prestihiyosong pagtitipon. Ang kanyang pangalan ay napili mula sa listahan ng mga nagpakita ng natatanging inisyatiba sa larangan ng arkitektura at urban planning. Bagamat kinakabahan, tinanggap ni Liro ang paanyaya. Alam niyang ito ay isang pambihirang pagkakataon upang maibahagi ang kanyang mga karanasan at ideya. Geneva? Tanong ni Lola Apol noong kinuwento ni Liro ang balita.
Anak, napakalayo na pala ng nararating mo. Hindi ko na ma-imagine ang isang probinsyanong tulad mo ngayon ay pupunta sa ibang bansa. Opo, Lola. Sagot ni Liro habang hindi mapigilan ng ngiti. Pero parang hindi pa rin ako makapaniwala. Gusto ko lang po talagang ipakita sa iba na hindi kailangang maging marangya para makatulong. Kinabukasan, naghanda na si Liro para sa biyahe. Habang nasa eroplano patungo sa Switzerland, naisip niya kung paano nagsimula ang lahat. Ang simpleng bahay kubo na ginawa niya para kina Manong Odoy at Aling Rosca, ang mga proyektong sinundan nito, at ngayon, isang international stage kung saan maaari niyang maipakita ang halaga ng bayanihan sa modernong arkitektura. Pagdating sa Geneva, napamangha siya sa lungsod. Malinis ang paligid, elegante ang mga gusali, at maayos ang bawat detalye. Ngunit higit sa lahat, ang pinakaumantig sa kanya ay ang pagsalubong ng mga kapwa kalahok sa summit. Ang iba't ibang kabataan mula sa Africa, Europe at Asia ay may kanya-kanyang kwento. Naroon si Musa, isang batang arkitekto mula sa Kenya na nagtayo ng modular classrooms para sa mga rural na lugar. Naroon din si Lina, isang German engineer na gumawa ng portable solar homes para sa mga refugees sa Greece. At si Hiroshi, isang environmental designer mula sa Japan na nagtuturo ng sustainable urban farming sa mga lungsod. Hello, I'm Musa, bati ng binata mula Kenya habang nakikipagkamay kay Liro. I've heard about your bayanihan housing model. It's amazing how a simple, community-driven concept can make such a big difference. Salamat, sagot ni Liro habang kinakabahan pa rin sa kanyang Ingles. Your modular classrooms are also inspiring. I hope to learn from you. Sa buong summit, naging masigla ang mga talakayan. Isang araw, hiniling ng isa sa mga moderator na ibahagi ni Liro ang kanyang kwento. Hindi siya sanay magsalita sa harap ng napakaraming tao, lalo na sa isang international audience. Pero sa sandaling nagsimula siyang magsalita, tila nawala ang kaba. Isinalaysay niya kung paano nagsimula ang lahat. Ang kanyang kabataan sa baryo, ang pagbuo ng mga simpleng bahay para sa mga nangangailangan, at ang inspirasyon ng bayanihan. My community taught me that we don't need to wait for big companies or huge budgets to create change. All we need is a shared goal and the willingness to help each other. That's what bayanihan means. Wika niya habang nakatingin sa mga mata ng mga tagapakinig. Malakas ang palakpakan sa pagtatapos ng kanyang presentasyon. Lumapit sa kanya ang iba't ibang kalahok upang magpasalamat at magtanong tungkol sa kanyang mga proyekto. Ang simpleng binatang probinsyano na minsang pinagkatuwaan sa kanyang paaralan ay ngayoy naging inspirasyon ng mga kabataang tulad niya. Isang gabi, sa huling araw ng summit, ginanap ang awarding ceremony. Hindi inaasahan ni Liro na isa siya sa mga pararangalan. Ngunit nang tawagin ang kanyang pangalan bilang Grassroots Hero of Architecture, tila bumagal ang oras. Ang mga palakpak mula sa audience ay parang musika sa kanyang pandinig. Tumayo siya at lumapit sa entablado. Habang hawak ang tropeo, naisip niya si Lola Apol, si Manong Odoy, si Aling Rosca, at lahat ng taong tumulong sa kanya mula noon. Ang lahat ng kanyang pinagdaanan ay naging daan upang makarating siya sa puntong iyon. Naging bahagi rin si Liro ng isang international documentary na ipinakita sa summit. Ang dokumentaryo, na pinamagatang Building Hope, Stories of Grassroots Architecture, ay ipinapalabas ngayon sa Netflix. Kasama sa palabas ang mga eksena kung saan ipinaliwanag ni Liro ang bayanihan housing model, ang kanyang simpleng simula, at ang kanyang layunin para sa mga susunod na henerasyon. Habang pinapanood ito ng milyon-milyong tao sa buong mundo, maraming netizens ang nagbigay ng papuri sa social media. This is the kind of story we need to see, sabi ng isang comment. Liro's journey is a testament to how kindness, determination, and community can change lives. Maraming tao ang humanga sa kanyang simpleng simula at sa dakilang puso na patuloy na nagbabahagi ng tulong sa mga nangangailangan. Sa kabila ng kasikatan, nanatiling mapagkumbaba si Liro. Sa kanyang puso, alam niyang ang tunay na tagumpay
ay hindi nasusukat sa tropeyo o sa pagiging tampok sa isang dokumentaryo. Ang tunay na tagumpay para sa kanya ay ang bawat pamilya na nabigyan niya ng tahanan, ang bawat batang natulungan niyang makapag-aral, at ang bawat tao na natutong maniwala muli sa bayanihan. Pag-uwi niya mula sa Geneva, mas determinado si Liro na ipagpatuloy ang kanyang mga proyekto. Alam niyang mas marami pang nangangailangan ng tulong at hanggat kaya niya, hindi siya titigil. Ang kanyang karanasan sa international stage ay hindi lang isang gantimpala. Ito'y naging inspirasyon upang magpatuloy sa pagbuo ng mas magandang kinabukasan para sa iba. Hindi pa man natatapos ang masaya at masaganang pagdiriwang ng bayan sa tagumpay ng bayanihan housing model, dumating ang malungkot na balita. Isang malakas na lindol ang tumama sa kalapit na rehiyon ng Visayas. Nag-iwan ng libu-libong bahay na gumuho at mga pamilya na nawalan ng tirahan. Habang abala si Liro sa pagbabalangkas ng mga bagong proyekto sa baryo, nagmamadaling pumasok sa kanyang opisina si Ben. Hawak ang isang tablet kung saan makikita ang mga larawan ng nagkadurog-durog na mga tahanan at ang gulat sa mukha ng mga tao. Liro, nakita mo na ba ito? Tanong ni Ben na bakas ang pag-aalala sa boses. Ang dami nilang nawalan ng bahay. Grabe ang pinsala sa Tacloban at iba pang bahagi ng Leyte. Kailangan nating kumilos. Hindi na kailangang tanungin pa si Liro kung ano ang dapat gawin. Alam niyang ito ang pagkakataong gamitin ang kanilang nalalaman upang tumulong. Maghanda kayo, utos niya sa kanyang team. Kailangan nating magtayo ng emergency shelters. Mag-uumpisa tayo sa mga pinakaapektadong lugar. Agad na pinangunahan ni Liro ang emergency shelter operations. Tumawag siya ng meeting kasama ang kanyang mga kasamahan at volunteers upang magplano ng mabilisang aksyon. Kasama sa plano ang mabilisang pagbuo ng mga temporary shelters gamit ang mga magaan at madaling ma-assemble na materyales tulad ng tarpaulin, kahoy at GI sheets na kayang tumagal sa ulan at hangin. Ang pinakamahalaga ngayon ay mabigyan sila ng masisilungan. Lahat ng pwedeng magamit, gamitin natin, wika niya sa kanyang mga kasama. Habang nasa daan patungo sa Tacloban, binigyan ni Liro ng briefing ang kanyang team. Mahirap ang sitwasyon doon. Hindi lang natin kailangang tumulong sa pagtatayo ng shelter. Kailangan din nating tiyaking ligtas sila mula sa aftershocks at iba pang sakuna. Kailangan nating magtulungan at maging handa sa anumang mangyari. Sa pagdating nila sa lugar, natuklasan nila ang lawak ng pinsala. Nagkalat ang mga bubog, sira-sirang mga gusali, at daan-daang pamilya ang nagtipon sa mga makeshift evacuation centers. Agad nilang sinimulan ang trabaho. Sa kabila ng kakulangan sa supply ng materyales at mahirap na kondisyon, hindi nawala ang malasakit at sipag ng grupo. Inuna nila ang mga pamilya na may maliliit na bata at matatanda. Tinitiyak na may sapat na espasyo para sa bawat isa. Liro, tanong ni Reika habang abala sa paglalagay ng mga tarpaulin para sa isa sa mga shelters. What if we run out of materials? It's been hard to get more shipments here. We'll find a way, sagot ni Liro habang pinapako ang isang wooden frame. If we need to recycle materials, we will. If we need to ask for more donations, we will. These people need us, and we're not going to stop until we get them what they need. Sa kabila ng banta ng aftershocks, walang tumigil sa pagtatrabaho. May mga oras na nanginginig ang lupa at lahat sila ay napapasigaw ng "Duck! Cover!" Ngunit sa bawat patigil ng lindol, bumabalik agad sila sa trabaho. Muling nagbubuo ng mga frame, naglalatag ng mga sapin, at tinutulungan ang mga evacuee na makahanap ng mas maayos na masisilungan. Habang tumatagal ang operasyon, unti-unting lumabas ang suporta mula sa iba't ibang sektor. Ang mga lokal na opisyal ay tumulong sa pagrekomenda ng mga lokasyon para sa mga emergency shelters. Ang ibang non-government organizations ay nagpadala ng pagkain at tubig. Sa kabila ng lahat ng hirap, naging mas matatag ang grupo. Ang dating maliit na inisyatiba ni Liro ay lumaki at mas maraming tao ang tumulong sa kanyang advokasya. Pagkalipas ng ilang linggo, matapos ang matinding pagtutulungan, unti-unti nang naging mas maayos ang kalagayan ng mga evacuee.
Nabigyan sila ng mas maayos na silungan at ang ilan sa kanila ay natutong tumulong din sa mga construction at maintenance ng shelters. Ang espiritu ng bayanihan ay muling nabuhay sa gitna ng trahedya. Makalipas ang operasyon, pinatawag si Liro sa isang meeting ng Department of Housing and Urban Development. Inalok siya ng posisyon bilang Assistant Secretary for Housing, isang papel na magbibigay sa kanya ng mas malaking saklaw upang makapagtayo ng mas maraming pabahay sa buong bansa. Sa una, nagdalawang isip si Liro. Pero kung tatanggapin ko ito, paano ang grassroots work natin? Tanong niya kay Reka. Paano ko masisigurado na makakapagbigay pa rin tayo ng tulong direkta sa mga nangangailangan? You can do both, Liro, sagot ni Reka. If you have a government position, you'll have more resources. You'll be in a better position to implement bigger projects. But you don't have to give up your grassroots initiatives. That's what makes you unique. You're not just a policymaker. You're someone who's been there, on the ground. Sa huli, tinanggap ni Liro ang posisyon sa kondisyong patuloy siyang makakapagtrabaho sa grassroots level. Hindi siya papayag na maging isang opisyal na nakaupo lamang sa opisina. Kung gusto niyong sumama ako sa gobyerno, sabi niya sa mga opisyal, kailangan niyo akong bigyan ng kalayaang ipagpatuloy ang hands-on work namin. Gusto kong makita ang mga pamilya, ang mga tao, at tiyakin na sila ang makikinabang. Mula noon, nagpatuloy ang mga proyekto ni Liro. Mas malaki, mas organisado, ngunit nanatili ang diwa ng bayanihan. Sa kabila ng kanyang bagong papel, hindi nawala ang kanyang pagmamalasakit sa mga tao. At kahit gaano kalayo ang kanyang narating, ang puso niya ay nanatiling nakatanim sa simpleng komunidad na minsang nagbigay ng inspirasyon sa kanyang dakilang layunin. 10 taon mula nang magsimula ang unang proyekto ni Liro, isang malaking pagbabago ang nadama sa maliit na baryo at sa mga kalapit na komunidad. Hindi na lamang tahanan para sa 5 pamilya ang kanyang nagawa. Nakapagpatayo na rin siya ng daan-daang tirahan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ngunit may isang pangarap si Liro na hindi pa niya natutupad. Ang makapagbigay ng mas matatag na kinabukasan sa mga kabataan sa kanilang lugar. Kaya't nagdesisyon siyang magtayo ng isang technical vocational school sa probinsya. Alam mo, Reka, sabi niya isang gabi habang magkasama silang naghahapunan sa kanilang maliit na kubo. Matagal ko nang iniisip ito. Hindi lahat ng kabataan dito may pagkakataong mag-aral sa lungsod. Pero kung may eskwelahan na pwedeng magturo ng mga praktikal na kasanayan, hindi na nila kailangang umalis. Dito pa lang, magkakaroon na sila ng hanap buhay. Sumang-ayon si Reka. That's a wonderful idea. Many of these young people have so much potential. We just need to give them the tools and the training. Mabilis nilang sinimulan ang proyekto. Gamit ang kanyang mga koneksyon sa gobyerno at sa iba't ibang NGOs, nakuha nila ang pondo para itayo ang paaralan. Ang mga materyales ay lokal, at ang disenyo ng gusali ay parehong makabago at eco-friendly. Pero higit sa lahat, ang programa ng paaralan ay tumutok sa mga bagay na praktikal, paggawa ng furniture, basic construction, renewable energy systems, at sustainable farming. Hindi lamang nakatulong ang eskwelahan sa mga kabataan, kundi pati na rin sa buong komunidad. Ang mga nagtapos sa paaralan ay naging bihasa sa kanilang mga larangan, at marami sa kanila ang bumalik sa baryo upang magtrabaho at tumulong sa kanilang mga pamilya. Habang lumalawak ang mga proyekto ni Liro, nanatili pa rin siyang simple at mapagkumbaba. Si Reka, na patuloy na katuwang niya sa bawat hakbang, ay naging hindi lamang partner sa trabaho, kundi pati sa buhay. Isang araw, sa kalagitnaan ng pagpaplano ng isang bagong training center, bigla na lang nagtanong si Liro. Reka, do you think we've built enough to finally build a life together? A family? Saglit na natigilan si Reka, at pagkatapos ay ngumiti. Liro, we've always been building lives together, from the shelters to the homes to the schools. A family is just the next beautiful thing to build. At sa ilalim ng malalaking punong Nara, kung saan nagsimula ang marami sa kanilang proyekto, pinakasalan ni Liro si Reka. Isang simpleng seremonya ang naganap sa gitna ng kagubatan, dinaluhan ng mga pamilyang minsan nilang natulungan, at ang mga kabataang nakapagtapos sa kanilang teknikal na paaralan. Walang marangyang dekorasyon o magarbong pagkain,
ngunit puno ito ng tunay na kasiyahan at pasasalamat. Habang pinapanood ni Liro ang mga tao, naisip niyang hindi lang sila mga bisita, sila rin ang patunay ng kanilang tagumpay, ng kanilang pagmamahal, at ng kanilang pananampalataya sa bayanihan. Makalipas ang ilang taon, kinilala si Liro ng buong bansa. Ginawaran siya ng Pangulo ng titulong Bayani ng Makabagong Panahon dahil sa kanyang ambag sa pabahay, edukasyon, at komunidad. Sa seremonya sa Malacanang, habang nakatayo siya sa harap ng maraming tao, iniisip niya ang kanyang Lola Apol. Iniisip niya ang unang barong-barong na tinirhan nila at ang araw na nagsimula siyang mangarap ng mas maayos na tahanan para sa iba. Ang lahat ng ito, sabi niya sa kanyang talumpati, ay hindi tungkol sa akin. Tungkol ito sa bawat taong naniwala sa bayanihan, sa bawat kamay na tumulong sa mga nangangailangan, at sa bawat kabataang bumuo ng kinabukasan sa pamamagitan ng sipag at malasakit. Pagkatapos ng maraming taon ng pagtulong sa iba, nagdesisyon si Liro na bumalik sa baryong kanyang kinalakhan. Sa pagdating niya, pinuntahan niya ang bakuran ng lumang barong-barong na tinirhan nila ng kanyang lola. Nasira na ito sa paglipas ng panahon, ngunit sa halip na gibain, ipinaayos niya ito upang maging isang bahay alaala. Sa loob nito, inilagay niya ang mga lumang gamit ni Lola Apol, ang martilyo ng kanyang ama, at mga larawan ng kanilang mga proyekto. Ang bahay alaala ay naging isang simbolo ng kanilang pinagdaanan at ng lahat ng kanilang narating. Sa harap ng bahay, may isang karatula na nilagay si Liro. Nakasulat doon, "Lahat ng mabuting gawa, balang araw, babalik sa iyo." At sa bawat pagdaan ng tao, nagiging paalala ito ng kwento ni Liro, isang simpleng binata mula sa baryo na sa pamamagitan ng malasakit, sipag, at pananampalataya ay nakapagpabago ng maraming buhay.